Ole, ole, ola, ola. Ole, ole, ola, ola. Pili hat, hat, hat. Hat na hat. Hat na hat ang topic natin ngayon, no? So, magkape tayo. Magkape tayo mga kababayan. Wow, sarap ng kape. Binabati ko yung mga taga Mindanao, no? Mga kaigsuonan nato diha sa Visayas ug Mindanao, may buntag ninyong tanan, no? Og syempre sa Katagalugan, magandang araw sa inyong lahat, no? So, ito na. Very, very nice day. Very, 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 very nice day, man. No, mga kaibigan, napakaganda ng araw ngayon. So, siyempre, ano bang balita? Wala nang iba. Kung hindi, ito muna. Yun, no? Siyempre, nahuli na, no? Nahuli na ang may kasalanan sa mga kabataang babae, no? Na ginawa nitong tila sex slaves, no? So, haharapan naman siya sa korte, pero pasasaan ba't doon din mapupunta yan, no? So, ano pa bang kaso niya? Qualified human trafficking, no? Ang pagkaintindi ko dyan, yan yung paggamit, paglipat-lipat, no? Sa mga tao, mga kabataan, papunta sa isang lugar o papunta sa ibang bansa o kinukulong sa isang lugar. So, ano man yan, no? Yan ay illegal. So, may kakahantungan, no? Ano pa ba? Sa USA, ang alam ko, mayroon siyang money laundering activities, no? Mayroong parang smuggle ng pera, no? Yung paglabas ng pera galing doon sa bansa nila papunta dito sa Pilipinas. So, mananagot ang dapat managot, no? So, yun ang nangyari, di ba? So, nahuli kahapon, adios por santo. nawala ang pagka son of God, no? Son of God. So, isgutan nato ni mga pag-usapan natin tong mga sila Bato, sila Bongo, sila Robin Padilla. Wala na akong oras maghanap ng mga picture, pero sila ay Amy Marcos at syempre yung BP na si Pakot, si Pusit, no? At syempre yung abogado ni Kibuloy. Ang wala diyan si Topacio, no? Na nagngangalngal na naman, kung hindi ako nagkamali, nagngangalngal na naman. Siyempre, andyan si Mayor daw ng Davao, no? Na gustong sampalin, sagpaon si General Torre, no? At siyempre, yung mga vloggers, no? Mga kaigsunan, mga kababayan, maminaw pa ba mo ini mga tawanan ni, banatiros kuno sila, no? Sila Sasot, sila Badoy, si Silis, Eric Silis, at siyempre itong tatlong bugok, no? Na si Coach Oli, si Bayad Bay, no? At itong si Boss Dada, no? So, pag-usapan natin yung pagiging mapagpropaganda nitong mga ito, no? Mapagpropaganda, mapanlihis, napaka-disinformation ang binibigay, kinakalat sa channel nila. Puro palusot. Alam niyo kung bakit, no? Abay, nung mahuli na o sumuko na itong si Kibuloy, abay, pinapangalandakan ng grupong yan na di umano, hindi naman talaga nahuli, no? Hindi nahuli si Kibuloy bagkus sumuko, no? At nagsisinungaling pa, no? Nagsisinungaling pa ang grupong ito, ang mga influencer, ang mga bayad na vlogger ni Kibuloy. Nagsisinungaling pa at gumawa pa ng kwento, no? Na kung saan hindi daw nahuli itong si
Kibuloc, no? Hindi daw nahuli itong si Kibuloc sa compound ng QGC. Ito daw ay, tawag nito, ito daw ay, galing sa bundok. Maniwa maniwa Maniwala ba kayo do'n, no? Sa propaganda na naman nila, no? Galing daw sa bundok. So, ang nakakapagtaka, ika nga, kung totoo yung pinagsasabi nila, kasama yung 4 pa na mga wanted, no? Sino-sino yun? Yung Ingrid Canada, yung Jack Roy na binabanggit kahit nung foreigner na babae na umattend doon sa Senate hearing ni Risa Hontiveros, yung Sylvia Simanis, at yung Crescente Inting Canada, no? So kung di ako nagkamali, yan yung Crescente Inting Canada, yan yata yung barangay captain dyan, no? Hindi ako sure, pero Canada yung ang alam kong barangay captain daw dyan sa Buhangin ba yan? So, yun ang propaganda nila, no? Talagang disinformation, fake news ang mga pinaggagawa ng mga ito, ano? Si Topacio, ganun din yata ang pinagsasabi, no? Na di umano, hindi sumuko, ay hindi nahuli. Kung hindi, bagkus ay sumuko sa ISAP. Bakit ba? No? Yung nagtanong natin, bakit ba? Ano bang problema nyo kung kay Tory sumuko? No? Talaga namang kayo na nga ang yung amo nyo na nga ang wanted, siya pa ang may tawag nito, siya pa ang may mga kondisyones. Ganun ba talaga ang mga pag-uugali ninyo? No? Pati ba naman yun, napaka-pride nyo, no? Napaka-pride pa rin ng ninyo, ng amo nyo, ng pastor ninyo, no? Biruin mo, iibahin naman ang kwento na wala daw silbi yung pagpasok sa QGC. Hindi naman daw nahuli doon, at hindi nahuli kung hindi sumuko. Ano ba naman yan? Para namang ginagago nyo, no? Ginagago nyo yung mga nakikinig sa inyo o nanonood sa inyo. Di ba, mga kababayan, ano bang totoo? Di ba? Ang totoo, kinukumbinsi na, kaya nga nagkaroon ng Senate hearing si Bato doon at yung dalawa pang ugok na si Bongo at si Ruben Padilla, di ba? Kinukumbinsi na nila si Tory. Alam kasi natin, nararamdaman natin, tayo na mga nag-oobserba, nararamdaman natin na malapit na, no? Kaya nga kahit si General Torre, sinasabi ni General Torre, lilipat lang tayo ng isang butas na kahit 12 inches lang ang laki ng butas sa gawing kaliwa o sa gawing kanan, mahihit na natin ang bunker. Ang ibig sabihin, kung humukay man sila ng mga nagdaang linggo, pero hindi tinamaan ng bunker, pero dahil sa may detector na nagsasabi pa rin na mayroon talagang nadidetect doon, iuusod lang, naintindihan nyo ba yun? Iuusog lang ang pagbubutas at tatamaan na yung pinagtataguan. So, kinukumbinsi na ng tatlong, ano bang tawag natin dyan sa tatlong senador na yan, na biglang naging concern daw sa human rights. No? Kinukumbinsi na nila at kahit si Marcos pinapakiusapan na nitong si Iyaking Bato de la Rosa, no? So, ang ibig sabihin nung nagsalita si Torre na hindi kami titigil kahit ano pang gagawin yung pagsasabi na tumigil muna, hindi kami titigil. At natural, no? Natural. Huwag niyong gawing syunga na tulad niyo yung mga tao. Alam ng tao na makakarating kay Kibuloy yung naging usapan. Dahil lahat naman kayo dyan nagmumonitor Lahat kayo dyan nagsasabi kung ibig sabihin, lahat kayo dyan nagpipid
no? Nagbibigay kayo ng impormasyon kay Kibuloy. Kaya nung matapos yung Senate Committee hearing ni Bato, planchado na hindi talaga titigil si General Torre. Kaya salamat sa mga PNP na kahit binabastos, pinahirapan itong mga miyembro ng KOGC, ay nanindigan na ipatupad yung warrant of arrest na karapat-dapat din naman dahil yan ay nasa batas, nasa konstitusyon, ng sino mga magkakaroon ng kaso sa korte ay dapat hulihin at simulan ang paglilitis. So, wag na kayo magpalusot, no? Wag na kayo magpalusot na dahil lang sa gustong pahabain ni Kibuloy ang kanyang ihi, no? At ayaw matanggap na siya ay nasukol na parang daga sa kanyang lungga, ay pati kayo magdradrama, no? Magdradrama at magpapalusot na Kisyo hindi nahuli kung hindi sumuko sa ISAP at hindi sa PNP kung hindi sa ISAP. Ang alam ko sa army yata yan. Pero whatever it happened, no? Ano man ang nangyari, ang nakasukol, ang nakakorner sa inyong amo, sa inyong pastor na maraming kaso, ay ang ginawang paghalughog at paghanap ni General Torre sa Kingdom of Jesus Christ. So, yun at yun, wala nang iba, no? Kinuha man dyan, dahil nagpasabi na siya suko na, kinuha man dyan, at ISAP man yung dumampot, wala kaming problema dun, no? Ang mahalaga sa amin, nasukol, sumuko sila, dahil nasukol na, wala na silang pagtataguan. So, no chance at all talaga, no? No chance at all ang inyong inyong Kibuloy, no? Dagdag pa natin, isa pa nga sa iniisip ko na dapat ipagpatuloy din ng PNP ang after this, kung medyo nakapagpahinga na ang lahat, ipagpatuloy ng PNP ang kung po pwede ipagpatuloy ng PNP ang paghanap ng bunker, dahil naniniwala ako at marami pang iba na mayroong madidiscovery doon, no? Maaring armas, maaring tinatagong pera, o kung anumang mga kontrabando na pwede nating magamit dito kaya Kibuloy, no? Hindi nga natin alam, baka may mga babaeng naiwan doon, no? Kaya mas mainam na mahanap yun kung makakakuha ng search warrant, no? Para hanapin yung bunker, at yan ay pwede ring malitis o maimbestigahan ng City Engineering Office ng Davao, dahil ika nga may problema yata dyan dahil di naman diniklara yan. So patunayan mo natin, no? Tingnan ng City Engineering Office kung mayroon silang pagmumukha na kung saan ang tingin sa kanila ay kasama sila sa nagko-cover up, no? Sa maling gawain ni Kibuloy. Patunayan nyo, no? At kung hindi nyo kayang patunayan yan, may mga ahensyang nasyonal na hahabol sa inyo, no? So, yun lang ang gusto nating iparating dito sa mga panay ang dakdak, panay ang satsat, panay ang palusot. Kahit huli na, nagpapalusot pa rin. Nako mga kababayan, no? Tigil-tigilan tayo nitong mga abogado, ng mga senador na tila gustong baliin pang batas para lang tulungan ng isang kriminal o isang may kasong pastor. Yung mga influencer, yung mga vlogger na masyado nang nagpapalaganap ng disinformation, fake news, at kung ano-ano pang kabulastugan, ano? So,
bantay tayo 'no, at abangan natin 'to, abangan natin kasi, gugulong pa yung, paglilitis 'no. So, magpatuloy tayo at, 'wag na nating tangkilikin yung mga bagkus kontrahin natin palagi o agad-agad kapag mayroon silang, pinapalaganap na ah, maling, impormasyon, ah, fake news 'no. So, tulong-tulong tayo 'no. Okay, maraming salamat at mabuhay tayong lahat, mabuhay ang lahat ng mga, nagmamahal sa hustisya na isang hustisya na kung saan pantay at para sa lahat. At ika nga, sabi ko nga paulit-ulit, no one's, above the law 'no. Huwag tayong pumayag na ang batas ay para lang sa mga maliliit, pero sa mga mayayaman, may impluwensyang tao ay, mapapaikutan tayo o malulusutan tayo 'no. Hindi po puwede 'yan, okey? So, ingat-ingat tayong lahat.